Napansin mo ba? Kapag kaunti ang likes ng post mo, parang biglang bumababa ang confidence mo. Kapag walang nagre-react sa story mo, pakiramdam mo parang walang may pakialam. At minsan, kahit hindi mo aminin, hinihintay mo yung validation ng ibang tao bago mo maramdaman na worth it ka. Pero bakit nga ba may mga taong halos araw-araw naghahanap ng approval online? Attention seeker lang ba sila? O may mas malalim itong dahilan ayon sa psychology? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psikolohiya sa likod ng online validation. At bakit maraming tao ang unti-unting nagiging dependent sa likes, comments, at views nang hindi nila namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit ka uhaw sa likes? Psikolohiya ng online validation. May mga tao na kahit ilang beses nang nagpo-post sa social media, hindi pa rin makontento. Maya't maya nilang chinecheck kung ilan na ang likes, views, o comments. At kapag kaunti lang ang reactions, parang biglang bumababa ang mood nila. Pero bakit nga ba ganito? Bakit parang nagiging bisyo ang validation online? Ayon sa psychology, isa ito sa epekto ng tinatawag na social validation. Natural sa tao ang gustong tanggapin at mapansin ng iba. Noon pa man, survival na para sa utak natin ang pagiging kabilang sa isang grupo. Kaya kapag nakakakuha tayo ng likes at positive reactions online, naglalabas ang utak natin ng dopamine. Isang chemical na konektado sa saya at reward. Sa madaling salita, bawat notification ay parang maliit na reward para sa utak. Kaya habang tumatagal, hinahanap-hanap natin ito. Parang sugal na hindi mo alam kung kailan ka mananalo, kaya paulit-ulit kang sumusubok. Pero mas malalim pa rito ang dahilan. Minsan, ang sobrang paghahanap ng validation online ay konektado sa kakulangan ng validation sa totoong buhay. Mga taong hindi napapansin, hindi na-appreciate o madalas ma-invalidate ang feelings nila, mas madaling ma-addict sa online approval. Dahil sa internet, kahit sandali, nararamdaman nilang importante sila. Ang problema, pansamantala lang ang validation online. Kapag nawala ang likes at attention, bumabalik ulit ang insecurity. Kaya paulit-ulit itong cycle na mahirap takasan. Hindi masamang gustuhin ang appreciation ng ibang tao. Normal lang iyon. Pero kapag doon na umiikot ang self-worth mo, doon ito nagiging delikado. Dahil darating ang punto na hindi mo na kayang maging masaya kung walang approval ng iba. Ang tunay na confidence ay hindi nanggagaling sa dami ng likes. Nanggagaling ito sa kakayahan mong kilalanin ang sarili mo kahit walang pumapalakpak sa'yo. 2. Ang totoong dahilan kung bakit gusto mong pansinin online. May mga pagkakataon na kahit hindi mo aminin, gusto mong mapansin online. Kaya mas pinag-iisipan mo ang caption, paulit-ulit mong chinecheck ang notifications at minsan, nade-disappoint ka kapag walang gaanong reactions. Pero bakit nga ba sobrang importante para sa ibang tao ang attention sa social media? Ayon sa psychology, hindi lang ito simpleng pagpapapansin. Kadalasan, may mas malalim itong pinanggagalingan. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang human need for recognition. Lahat ng tao gustong maramdaman na mahalaga sila. Gusto nating makita, marinig at mapansin. Kapag may nagla-like o nagko-comment sa post mo, parang sinasabi ng utak mo na may value ka or may nakakakita sa'yo. Problema kasi sa modernong mundo, maraming tao ang nakakaramdam ng emotional disconnection. Kahit marami kang followers o online friends, pwede ka pa ring makaramdam ng lungkot at pagiging invisible sa totoong buhay. Kaya para sa iba, social media ang nagiging paraan para punan ng kakulangan na iyon. May mga tao ring lumaki na kulang sa emotional validation. Baka noong bata sila, bihira silang purihin, pakinggan o seryosohin. Kaya habang tumatanda, hinahanap nila ang atensyon na hindi nila nakuha noon. At minsan, hindi nila namamalayan na ginagamit na nila ang social media para maramdaman na enough sila.
Pero may isa pang dahilan kung bakit nakaka-addict ang pagpansin online. Kapag may notifications, likes o positive comments, naglalabas ang utak ng dopamine. Ito yung chemical na nagbibigay ng temporary happiness. Kaya habang tumatagal, nasasanay ang utak na maghanap ng atensyon para makaramdam ulit ng saya. Ang problema, hindi permanenteng source ng self-worth ang online attention. Dahil kapag tumigil ang pagpansin ng tao, madaling bumalik ang insecurity at pagdududa sa sarili. Hindi masamang gustuhin na mapansin. Tao ka lang. Pero mahalagang tandaan na ang tunay na halaga mo ay hindi nakadepende sa dami ng taong tumitingin sa iyo online. Minsan, ang pinakaimportanteng validation ay yung kaya mong ibigay sa sarili mo kahit walang ibang pumapansin. 3. Bakit parang nakadepende ang self-worth mo sa reactions ng iba? May mga tao na okay lang ang araw nila hanggang sa walang mag-react sa post nila. Bigla silang nag-o-overthink. Hindi ba maganda yung post ko? May mali ba sa akin? At minsan isang simpleng scene o kakulangan ng likes lang, sapat na para bumaba ang confidence nila. Pero bakit nga ba parang nakadepende ang self-worth ng ibang tao sa reactions ng iba? Ayon sa psychology, malaking bahagi nito ay galing sa tinatawag na external validation. Ito yung sitwasyon kung saan ang tingin mo sa sarili mo ay nakabase sa approval, attention o opinion ng ibang tao. Kapag pinuri ka, pakiramdam mo valuable ka. Pero kapag hindi ka napansin, pakiramdam mo kulang ka. Ang problema, kapag nasanay ang isang tao sa external validation, unti-unti niyang nakakalimutang kilalanin ang sarili niyang halaga nang walang approval ng iba. Kadalasan nagsisimula ito noong bata pa tayo. Kapag lumaki ang isang tao na mas napapansin lang kapag may achievement siya, tahimik siya o pleasing siya sa iba, natututo ang utak niya na i-connect ang worth sa validation. Kaya paglaki niya, dala niya pa rin iyon. Hinahanap niya ang reactions ng tao para maramdaman na sapat siya. Social media rin ang nagpapalala nito. Sa bawat likes, comments at shares, parang may score kung gaano ka ka-accepted. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming tao ang naiinggit, nagko-compare ng buhay o natatakot ma-ignore online. Dahil para sa iba, ang reactions ng tao ang nagiging sukatan ng value nila bilang tao. Pero ito ang hindi madalas pag-usapan. Hindi stable ang validation ng ibang tao. Minsan papansinin ka nila, minsan hindi. Kapag doon mo ibinase ang self-worth mo, magiging emotional kang dependent sa opinion ng iba. At habang hinihintay mong i-approve ka ng mundo, lalo mong nakakalimutang tanggapin ang sarili mo. Ang totoong self-worth ay hindi nasusukat sa likes, views o comments. Dahil kahit walang pumalakpak sa'yo, may halaga ka pa rin. At minsan, ang pinakaimportanteng approval ay hindi galing sa ibang tao, kundi sa sarili mong pananaw tungkol sa kung sino ka talaga. 4. Psychology ng mga taong hindi mabuhay nang walang validation online. May mga tao na halos hindi mapakali kapag walang nagla-like, walang nagre-react o walang pumapansin sa kanila online. Kapag tahimik ang notifications, parang may kulang. Kaya minsan, paulit-ulit silang nagpo-post, nagse-share o naghahanap ng paraan para mapansin. Pero bakit may mga taong parang hindi mabuhay ng walang validation online? Ayon sa psychology, isa itong uri ng emotional dependency. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil nasanay ang utak nila na kumuha ng emotional comfort mula sa atensyon ng ibang tao. Sa tuwing may likes, comments o positive reactions, naglalabas ang utak ng dopamine. Ito yung chemical na konektado sa pleasure at reward. Kaya habang tumatagal, nasasanay ang isang tao na hanapin ang pakiramdam na iyon. Parang temporary happiness na gustong ulit-ulitin ng utak. Pero hindi lang dopamine ang dahilan. Kadalasan, ang mga taong sobrang dependent sa online validation ay may mga insecurity na hindi nila ma-process sa totoong buhay. Maaaring pakiramdam nila hindi sila sapat, hindi sila appreciated, o hindi sila importante. Kaya kapag may pumapansin sa kanila online, kahit sandali, nawawala ang pakiramdam ng emptiness. Para sa iba, social media ang nagiging escape sa lungkot, rejection o mababang self-esteem.
Doon nila nararamdaman na may nakakapansin sa existence nila. Ang problema, pansamantala lang ang validation online. Kapag nasanay kang dun kumuha ng self-worth, mas lalo kang matatakot ma-ignore. Kaya habang mas naghahanap ka ng approval, mas lalo kang nagiging dependent dito emotionally. At minsan, hindi mo namamalayan na unti-unti ng kontrolado ng reactions ng ibang tao ang emotions mo. Hindi masamang gustuhin ang appreciation at attention. Natural lang iyon bilang tao. Pero kapag hindi mo na kayang maging okay nang walang validation online, senyales iyon na may parte sa loob mo na naghahanap ng acceptance na hindi mo pa maibigay sa sarili mo. Dahil sa huli, hindi kayang punan ng likes at comments ang kakulangan ng tunay na self-worth. Ang totoong peace of mind ay nagsisimula kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo kahit walang ibang gumagawa nito para sa'yo. 5. Bakit ka nalulungkot kapag walang nagla-like sa post mo? May mga pagkakataon na nag-post ka ng picture o story na gusto mo talaga. Pero habang tumatagal at kakaunti lang ang likes, parang unti-unti ka ring nadidismaya. Minsan, kahit sabihin mong okay lang, may parte sa isip mo na nagtatanong kung bakit parang walang pumapansin. Pero bakit nga ba nalulungkot ang ibang tao kapag walang nagla-like sa post nila? Ayon sa psychology, konektado ito sa natural na pangangailangan ng tao na maramdaman ang acceptance at belongingness. Bilang tao, gusto nating maramdaman na napapansin tayo at may value tayo sa grupo o komunidad. Kaya kapag may likes at reactions, nakakaramdam tayo ng validation. Ang problema, nasanay na ang utak natin na i-connect ang likes sa self-worth. Sa bawat notification, naglalabas ang utak ng dopamine. Ito yung chemical na nagbibigay ng temporary happiness at excitement. Kaya kapag marami kang likes, pakiramdam mo appreciated ka. Pero kapag kaunti lang o wala, parang biglang bumababa ang confidence mo kahit hindi mo sinasadya. Mas lumalala ito kapag nagsisimula kang ikumpara ang sarili mo sa ibang tao online. Kapag nakita mong mas maraming reactions ang iba, madaling isipin na mas interesting sila, mas attractive o mas importante kaysa sayo. Kahit hindi naman talaga iyon ang ibig sabihin ng likes, unti-unting naaapektuhan ang tingin mo sa sarili mo. May mga tao ring gumagamit ng social media bilang source ng emotional validation, lalo na kung kulang sila sa appreciation o connection sa totoong buhay. Kaya kapag walang reactions online, pakiramdam nila parang hindi sila nakikita o hindi sila mahalaga. Hindi sukatan ng halaga mo ang dami ng likes sa internet. Dahil maraming tao ang tahimik lang online, pero pinapahalagahan ka sa totoong buhay. At minsan, ang social media ay numbers lang. Hindi totoong basehan ng worth mo bilang tao. Ang totoong confidence ay hindi nanggagaling sa screen. Nanggagaling ito sa kakayahan mong tanggapin ang sarili mo kahit walang nag-a-approve o pumapalakpak sa'yo online. 6. Ang madilim na sikolohiya ng paghingi ng validation sa social media. Sa umpisa, parang harmless lang ang pagpo-post sa social media. Gusto mo lang mag-share ng picture, thoughts, or moments ng buhay mo. Pero habang tumatagal, may mga taong hindi na lang basta nagpo-post para mag-share. Nagpo-post na sila para makaramdam ng halaga. At dito nagsisimula ang madilim na sikolohiya ng online validation. Ayon sa psychology, kapag nasanay ang isang tao na kumuha ng self-worth mula sa reactions ng iba, unti-unti siyang nagiging emotionally dependent sa approval ng tao sa internet. Ang problema, hindi stable ang validation online. Mabilis itong mawala at habang mas hinahanap mo ito, mas lalo kang nauubos. Sa bawat likes, comments, at views, naglalabas ang utak ng dopamine. Kaya pakiramdam mo masaya ka kapag maraming reactions. Pero ang hindi napapansin ng karamihan, temporary lang ang epekto nito. Kapag nawala ang attention, bumabalik ulit ang insecurity at emptiness. Kaya may mga taong paulit-ulit nagpo-post, nagsisik ng atensyon, o gumagawa ng bagay na hindi naman talaga nila gusto, basta lang mapansin. Mas madilim pa rito, unti-unting nag-iiba ang pagkatao ng isang tao para lang matanggap online. May mga nagpapanggap na masaya kahit wasak na sa loob. May mga nag-e-edit ng buhay nila para magmukhang perfect. At may mga handang sirain ang peace of mind nila kapalit lang ng approval ng strangers.
Sa psychology, tinatawag itong fragile self-esteem. Ibig sabihin, ang confidence ng isang tao ay madaling mabasag dahil nakaasa ito sa opinyon ng ibang tao. Kaya habang mas dependent siya sa validation online, mas lalo siyang natatakot ma-ignore, ma-reject o hindi mapansin. Ang pinakadelikadong parte nito ay kapag nakalimutan mo na kung sino ka ng walang audience. Kapag hindi mo na kayang maging masaya ng walang likes, doon nagiging toxic ang social media. Dahil imbes na gamitin mo ito bilang tool para mag-connect, nagiging sukatan na ito ng value mo bilang tao. Hindi masamang gustuhin ang appreciation. Pero ang tunay na self-worth ay hindi dapat hawak ng notifications, comments, o reactions ng ibang tao. Dahil sa huli, kahit gaano karaming likes ang makuha mo, hindi nito mapapalitan ang totoong acceptance na dapat nagsisimula sa sarili mo. 7. Bakit ka paulit-ulit nagpo-post kahit walang masabi? May mga tao na halos araw-araw may post, story, o update kahit minsan wala naman talaga silang importanteng gustong sabihin. Kahit simpleng picture, random thought, o paulit-ulit na content, tuloy pa rin ang pagpo-post. Pero bakit nga ba may mga taong hindi mapigilang mag-update online? Ayon sa psychology, hindi ito laging tungkol sa pagpapapansin. Kadalasan, may emotional reason kung bakit paulit-ulit ginagawa ito ng isang tao. Isa sa mga dahilan ay ang human need for connection. Bilang tao, natural nating gustong maramdaman na may nakakakita at nakakaalala sa atin. Kaya kapag nagpo-post tayo at may nagre-react, kahit sandali, nakakaramdam tayo ng presence at validation. Para sa iba, ang social media ay paraan para mabawasan ang pakiramdam ng loneliness o emptiness. Kapag tahimik ang buhay nila sa totoong mundo, online sila naghahanap ng interaction. Kaya kahit wala silang masabi, gusto pa rin nilang maramdaman na nandito sila at may nakakakita sa kanila. May isa pang dahilan na mas malalim. Sa psychology, may tinatawag na validation-seeking behavior. Ito yung habit ng tao na paulit-ulit gumawa ng bagay para makakuha ng approval o attention. Kapag nasanay ang utak sa likes, views at comments, unti-unti itong nagiging emotional reward system. Kaya minsan, hindi mo namamalayan na hindi ka na nagpo-post dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong maramdaman na relevant ka pa rin. Social media rin ang nagpapalala nito dahil mabilis itong nagbibigay ng temporary satisfaction. Isang notification lang, parang gumagaan agad ang pakiramdam mo. Pero dahil pansamantala lang iyon, hinahanap-hanap ulit ng utak mo. Kaya paulit-ulit kang bumabalik sa pagpo-post kahit wala ka namang gustong sabihin. Ang problema, kapag nasanay kang kumuha ng self-worth sa atensyon ng ibang tao, mas lalo kang matatakot sa katahimikan. Parang kailangan mong laging magparamdam para hindi ka makalimutan. Pero ang totoo, hindi mo kailangang laging makita o mapansin online para magkaroon ng halaga. Dahil ang tunay na worth ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng posts o reactions, kundi sa kung paano niya tinatanggap ang sarili niya kahit walang audience na nanonood. 8. Hindi ka attention seeker. May malalim lang na dahilan. Minsan, kapag may taong laging gustong mapansin online, mabilis natin silang tawaging attention seeker. Kapag madalas silang mag-post, magparinig o maghanap ng reactions, iniisip agad ng iba na kulang lang sila sa pansin. Pero ayon sa psychology, hindi ganoon kasimple ang lahat. May mga tao na hindi naman talaga naghahanap ng atensyon dahil mayabang sila. Kadalasan, may mas malalim itong pinanggagalingan na hindi nakikita ng karamihan. Isa sa mga dahilan ay emotional neglect. Kapag ang isang tao ay lumaking bihirang mapansin, pakinggan o ma-appreciate, nagkakaroon siya ng matinding desire na maramdaman na importante siya. Kaya habang tumatanda, naghahanap siya ng validation sa ibang paraan, kabilang na ang social media. Para sa iba, ang online attention ay parang kapalit ng emotional connection na kulang sa totoong buhay. May mga tao ring gumagamit ng social media bilang coping mechanism. Kapag malungkot sila, insecure, o pakiramdam nila hindi sila sapat, mas gusto nilang mag-post para makakuha ng reassurance mula sa ibang tao. Kahit simpleng likes o comments lang, pansamantala nitong napapakalma ang self-doubt nila. Sa psychology, konektado rin ito sa self-esteem.
Kapag mababa ang tingin ng isang tao sa sarili niya, mas nagiging dependent siya sa approval ng ibang tao para maramdaman na may value siya. Kaya minsan, hindi mo napapansin na yung taong tinatawag mong papansin ay baka tahimik na lumalaban sa loneliness, insecurity, o pakiramdam na hindi siya enough. Pero eto ang delikadong parte. Kapag nasanay ang isang tao na doon kumuha ng worth sa atensyon ng iba, unti-unti siyang nawawalan ng sariling identity. Dahil habang mas pinipilit niyang makuha ang approval ng tao, mas lalo niyang nakakalimutan kung sino siya kapag walang audience. Hindi lahat ng gustong mapansin ay attention seeker. Minsan, sila yung mga taong matagal nang naghahanap ng acceptance na hindi nila nahanap sa totoong buhay. Ang pinakakailangan nila ay hindi likes o views, kundi totoong koneksyon at pag-intindi mula sa ibang tao. 9. Bakit may mga taong obsessed sa views, likes, at comments? May mga tao na halos bawat minuto chinecheck kung dumadami na ba ang views, likes, o comments sa post nila. Kapag mataas ang engagement, masaya sila. Pero kapag mababa, mabilis silang mawalan ng gana o ma-stress. Pero bakit nga ba may mga taong sobrang obsessed sa reactions online? Ayon sa psychology, hindi lang ito simpleng pagiging addicted sa social media. Kadalasan, konektado ito sa kung paano naghahanap ng validation at self-worth ang isang tao. Sa bawat likes at notifications, naglalabas ang utak ng dopamine. Ito yung chemical na nagbibigay ng excitement at temporary happiness. Kaya habang mas maraming reactions ang nakukuha ng isang tao, mas lalo niyang gustong ulitin ang pakiramdam na iyon. Parang reward system ang social media para sa utak. Ang problema, hindi pare-pareho ang atensyon na natatanggap online. Minsan maraming likes, minsan kaunti lang. At dahil unpredictable ito, mas lalo itong nagiging addictive. Katulad ito ng pagsusugal, kung saan paulit-ulit kang sumusubok dahil hinihintay mo yung susunod na reward. Pero mas malalim pa rito ang dahilan. May mga taong sobrang nagiging dependent sa views at comments dahil doon nila kinukuha ang sense of importance nila. Kapag napapansin sila online, pakiramdam nila may value sila. Pero kapag walang reactions, pakiramdam nila invisible sila. Minsan, ang obsession na ito ay galing sa insecurity o kakulangan ng emotional validation sa totoong buhay. Kapag hindi mo ramdam na appreciated ka offline, mas madali kang kumapit sa attention na nakukuha mo online. Social media rin ang nagtutulak sa culture ng comparison. Habang nakikita mo ang dami ng likes at followers ng ibang tao, mas lalo mong kinukumpara ang sarili mo. Kaya para sa iba, hindi na lang basta numbers ang views at comments. Nagiging sukatan na ito ng halaga nila bilang tao. Pero ito ang hindi naiisip ng marami. Hindi totoong basehan ng self-worth ang internet engagement. Dahil maraming tao ang mukhang sikat online pero emotionally empty pa rin sa totoong buhay. Ang tunay na confidence ay hindi nanggagaling sa dami ng taong pumapansin sa'yo. Nanggagaling ito sa kakayahan mong maramdaman ang halaga mo kahit walang likes, views, o comments na nagpapatunay nito. 10. Ang sikolohiya sa likod ng pagpapapansin online na hindi napapansin ng marami. Kapag may taong laging nagpapapansin online, madalas mabilis natin silang husgahan. Iniisip agad ng iba na kulang sila sa pansin, mayabang, o desperadong mapansin. Pero ayon sa psychology, may mga bagay na nangyayari sa isip ng tao na hindi agad nakikita ng karamihan. Dahil ang totoo, hindi lahat ng pagpapapansin ay tungkol sa ego. Minsan, ito ay tahimik na paraan ng isang tao para humingi ng validation, connection, o emotional comfort. Sa panahon ngayon, social media na ang naging lugar kung saan maraming tao naghahanap ng acceptance na hindi nila maramdaman sa totoong buhay. Kapag may likes, comments o reactions, nakakaramdam ang utak ng temporary happiness dahil sa dopamine. Kaya habang tumatagal, nasasanay ang isang tao na gamitin ang online attention bilang source ng emotional satisfaction. Pero mas malalim pa rito ang dahilan. May mga taong lumaki na bihirang mapansin, mapuri o pakinggan. Kaya habang tumatanda, mas nagiging sensitive sila sa attention at approval ng ibang tao. At minsan, hindi nila namamalayan na ginagamit na nila ang social media para punan ng emotional emptiness na matagal na nilang dala.
Kaya may mga taong paulit-ulit nagpo-post, nagpaparinig o gumagawa ng content kahit hindi naman talaga iyon ang tunay nilang personality. Dahil sa likod ng pagpapapansin, may takot silang hindi mapansin, makalimutan, o hindi maging sapat. Sa psychology, konektado ito sa self-esteem at emotional validation. Kapag mababa ang tingin ng isang tao sa sarili niya, mas madali siyang maging dependent sa reactions ng ibang tao para maramdaman na may value siya. Ang problema, pansamantala lang ang attention online. Kapag nawala ang likes at views, bumabalik ulit ang insecurity. Kaya paulit-ulit lang ang cycle ng paghahanap ng approval na hindi naman talaga kayang punan ng internet. Hindi lahat ng taong nagpapapansin online ay naghahanap lang ng atensyon. Minsan, sila yung mga taong tahimik na naghahanap ng acceptance at reassurance na matagal na nilang kailangan. Ang pinakamalalim na lungkot ay yung pakiramdam na kailangan mo pang mapansin ng buong mundo bago mo maramdaman na mahalaga ka. Hindi natin namamalayan na habang naghahanap tayo ng validation sa ibang tao, unti-unti naman nating nakakalimutan ang tunay nating halaga. Dahil sa mundo ng social media, madaling sukatin ang sarili gamit ang likes, views at comments. Pero tandaan mo ito, hindi kailanman magiging sukatan ng worth mo ang atensyon ng internet. Ang mga taong tunay na confident ay hindi yung laging pinapansin ng lahat. Sila yung marunong pahalagahan ang sarili nila kahit walang approval na natatanggap mula sa ibang tao. Kaya sa susunod na maramdaman mong kailangan mo ng validation online, tanungin mo muna ang sarili mo. Kilala ko pa ba ang halaga ko kahit walang pumapalakpak para sa akin? Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.